Isang bituin ang nakatakdang sumabog ngayong 2024. Isa itong pambihirang pangyayaring minsan lang magaganap sa iyong buhay at makikita natin ito dito sa Earth. Pero hindi ito ang pagsabog ng bituing matagal na nating inaasahan. Ako si Madam Info at pag-uusapan natin kung ano, bakit at kailan sasabog ang bituing ito. Delikado ba tayo? At paano ito nalaman ng mga astronomers? Ang bituing bida sa video na ito ay ang T Coronae Borealis na may palayaw na blaze star. Kilala rin ito sa tawag na TCRB. Isa itong variable star. Ibig sabihin, isa itong bituing minsan nagbabago ang tingkad o liwanag. Nabibilang ito sa konstelasyon o grupo ng mga bituin na tinawag na Coronae Borealis na ang ibig sabihin sa salitang Latin ay Northern Crown. Ang pangalan ay dahil na rin sa korte nitong parang corona. Pinapangalanan ang mga variable stars sa isang konstelasyon sa pamamagitan ng paglalagay ng letra sa unahan ng pangalan ng konstelasyon. Ang unang variable star na nadiskubre sa konstelasyon ng Coronae Borealis ay pinangalanang R Coronae Borealis. Ang susunod na nadiskubre ay ang S Coronae Borealis at ang T Coronae Borealis ang ikatlong variable star na nadiskubre dito. Ang susunod ay U, tapos V, tapos W hanggang Z Coronae Borealis. Kapag mayroon pang susunod dito, dalawang letra na ang gagamitin. RR, tapos ay RS, RT hanggang RZ Coronae Borealis. Ang layo ng T Coronae Borealis sa Earth ay mga 3,000 light years. Alam na natin na kung ano man ang makikita natin mula sa bituing ito ngayon ay nangyari na mga 3,000 years na ang nakalipas. Hindi nga ba ang ibig sabihin ng light year ay ang distansyang ibiniyahe ng liwanag sa loob ng isang taon? Kaya kung ang layo ng T Coronae Borealis sa Earth ay 3,000 light years, ibig sabihin 3,000 years ang ibiniyahe ng liwanag mula doon bago makarating sa Earth. Ibig sabihin, ang pagsabog ng T Coronae Borealis ay nangyari na noong 3,000 years na nakalipas, pero ngayon pa lang makakarating sa paningin natin. Bago natin alamin kung kailan ito sasabog, kailangan muna nating malaman kung bakit nga ba ito sasabog. Ang T Coronae Borealis ay isang binary star system. Binary, ibig sabihin ay dalawang bituin itong nag-iikutan sa isa't isa. Kapag sinabi mong T Coronae Borealis, hindi isang bituin lang ang tinutukoy mo, kundi dalawa. Ang isa ay white dwarf at ang kapares niya ay isang red giant. Ang white dwarf ay ang tirang core o pinakagitna ng isang gumuhong bituin. Kumbaga, ito na ang katapusan o kamatayan ng isang bituin kasing laki ng ating araw. Katunayan, ito ang kahihinatnan ng ating araw mga 8 billion years mula ngayon. Patay mang maituturing, ang white dwarf ay maliwanag at napakainit pa rin. Ito ay sobrang dense o siksik at may napakalakas na gravity na mga 350,000 times ng gravity sa Earth. Ang red giant naman ay ang yugto ng buhay ng bituing kasing laki ng ating araw kapag naubusan na ito ng hydrogen sa kanyang core. Ang hydrogen fusion ngayon ay mangyayari na sa labas ng core imbes na sa core mismo. Lilikha ito ng dagdag na init na magiging sanhi ng paglawak ng outer layer ng bituin. Mag-e-expand o lalaki ang bituin ng mga 100 hanggang 1,000 times, pero kasabay nito ang outer layer ng bituin ay tumatapon sa space dahil sa pagiging unstable nito. Sa kaso ng T Coronae Borealis, ang material na mula sa outer layer ng red giant ay mahihila ng napakalakas na gravity ng white dwarf. Kadalasan, ang material ay binubuo ng hydrogen. Maiipon ang material na ito sa surface ng white dwarf na magiging sanhi ng lalong pagtaas ng temperatura at pressure nito na siya namang magiging sanhi ng lalong pagliwanag nito. Dadating sa puntong masyado ng maraming material ang nasa white dwarf. Ang sobrang taas na temperatura at pressure ay aabot sa isang critical na level na hahantong sa isang thermonuclear explosion. Maihahambing natin ito sa pagsabog ng hydrogen bomb. Ang lakas ng pagsabog ay sapat upang patalsikin sa space ang mga naipong material. Ito ang pagsabog na makikita natin dito sa Earth.
Pero wag tayong malilito, hindi ito isang supernova gaya ng mangyayari sa kilala na nating Betelgeuse. Ang supernova ay mangyayari lamang sa mga bituing mga 8 beses o higit pang mas malaki sa ating araw. Sa halip, ang pagsabog ng T. Coronae Borealis ay isang nova explosion. Ang kaibahan, sa supernova, ito na ang pinakahuling napakalakas na pagsabog na tatapos sa buhay ng bituin. Pagkatapos ng supernova, gumuho na, wala na ang bituin. Sa nova, ang white dwarf ay naroon pa rin at na-survive ang pagsabog. Ang nova ay ang pansamantalang pagliwanag ng bituin bago ito kumupas at muling maglaho ang liwanag. Paano nga ba na-predict ng mga astronomers na sasabog ang T. Coronae Borealis ngayong 2024? Unang nadiskubre ang pagsabog nito noong 1866 ng Irish astronomer na si John Birmingham at noong Pebrero ng 1946 muling nakita ang pagsabog. Sa parehong pagkakataon, hindi kinailangan ng telescope para ito makita. Naniniwala ang mga astronomers na halos lahat kung hindi man lahat ng novae ay umuulit o yung tinatawag na recurrent novae. Sa kanilang pag-aanalisa, ang T. Coronae Borealis nova ay umuulit kada mga 79 hanggang 80 years. Mula 1866 nang una itong nakita hanggang 1946 nang muli itong nakita ay 80 years ang pagitan. Inaasahang ang susunod na pagsabog ay magaganap sa pagitan ng 2024 hanggang 2027. Hindi nagkakaisa ang mga astronomers sa kung kailan eksakto mangyayari ang pagsabog. May mga nagsasabing mas malamang na makita natin ito sa pagitan ng 2025 hanggang 2027 dahil sa 2026 pa ang ika-80 years pagkaraan ng huling nova noong 1946. Pero mas marami ang nagsasabing ang nova ay posibleng mangyari anumang araw mula ngayon hanggang September 2024. Ibig sabihin ay malapit na. Isa sa basehan ng mga astronomers kaya nila na-predict ang ganitong petsa ay ang pagbaba ng liwanag ng T. Coronae Borealis noong March 2023. Ganito rin kasi ang nangyari noong 1946 na bago mangyari ang pagsabog noong February 1946, bumaba rin muna ang liwanag ng bituin ng May 1945. Ang isa pang pinagbasehan ng mga astronomers ay ang pagsukat ng dami ng material na nalilipat mula sa red giant papunta sa white dwarf at kung gaano ito kabilis maipon sa white dwarf. Bukod dito, ang mga obserbasyon sa T. Coronae Borealis nitong nakaraang dekada ay halos parehas sa mga obserbasyon at pattern sa kaparehong panahon bago mangyari ang pagsabog noong 1946. Ang lahat ng ito ang nagpapatibay sa prediksyong mangyayari nga ang susunod na nova sa pagitan ng ngayon hanggang September 2024. Gaano nga ba kaliwanag ang makikita nating pagsabog? Sinusukat ang liwanag ng mga bituin sa pamamagitan ng tinatawag na magnitude scale. Mas mababa ang magnitude, mas maliwanag ang bituin. Ang bituing may magnitude 1 ay mas maliwanag kaysa sa bituing may magnitude 2. Ang pinakamaliwanag na bituin sa kalangitan ay ang Sirius na tinatawag ring dog star. Ito ay may magnitude na negative 1.46. Ang Alpha Centauri ay may magnitude na negative 0.29. Ang mga bituing ang layo ay nasa 3,000 light years mula sa Earth gaya ng T. Coronae Borealis ay karaniwang may magnitude na positive 10. Napakadilim nito para makita ng ating mga mata, kaya nangangailangan na ito ng telescope. Kapag nangyari ang nova, ito ay magliliwanag hanggang marating ang magnitude na positive 2. Magiging kasing liwanag ito ng North Star na tinatawag ring Polaris. Ang isang taong may malinaw na mata ay kayang makita ang mga bituing may magnitude 6 na walang gamit na telescope. Ibig sabihin ay malinaw nating makikita ang T. Coronae Borealis nova. Hindi naman ito yung parang nagliliyab o sobrang maliwanag sa kalangitan. Pero ganito ang pwede nating asahan. Ang dating bituing hindi makita, ngayon ay magpapakita na. Makikita natin ito nang walang gamit na kahit ano sa ating mga mata sa loob ng isang linggo. Sa sumunod na linggo, kaya pa itong makita gamit ang binoculars. Paano nga ba natin mahahanap ang TCRB nova? Ang
Ang pinakamadaling paraan ay ang gumamit ng app na makakatulong upang matukoy ang mga bituin sa kalangitan. Ang ginagamit ko ay ang Stellarium na available sa Google Play Store at sa App Store. Open source ito kaya maaari mong i-download ng libre. Itutok mo lang ang phone sa langit at makikilala nito kung anong mga bituin ang nakikita mo. Maaari rin nitong matukoy ang mga planeta. Naroon ang Saturn at Neptune sa bandang silangan ng 8:15 ng gabi. Naroon ang Jupiter at Uranus sa bandang hilaga. Ayun pa ang Andromeda Galaxy. Naroon ang Alpha Centauri. Hayun ang Venus at ang Mercury. Gabi nito, kaya ang araw ay lumubog na sa bandang timog at nasa ilalim ng horizon. Naroon ang buwan sa bandang timog kanluran. Bago mag alas 4 ng madaling araw, kung kailang hindi na masyadong maulap, ay nakita ko ang Jupiter at Mars na halos magkatabi lang. Pati mga man-made satellites gaya ng International Space Station at Starlink ng SpaceX ay maaari mo ring makita. Para mahanap natin ang TCRB Nova, hanapin muna natin ang konstelasyon ng Corona Borealis. Para mabilis, ay gamitin natin ang search feature ng Stellarium app at itype ang Corona Borealis. Ayun ang konstelasyon na makikita natin sa bandang kanluran. Mapapansin natin na sa bandang ilalim nito ay may isang maliwanag na bituin. Ito ang Arcturus na maaari nating gawing reference kapag hinanap natin ang konstelasyon ng Corona Borealis sa kalangitan. Katulong ang Stellarium app, bandang 8 to 9 p.m., hanapin muna natin ang Arcturus sa bandang timog. Nasa gawing itaas nito ang Corona Borealis. Kung wala ka namang app o cellphone, ay hanapin mo muna ang tinatawag na Big Dipper sa konstelasyon ng Ursa Major. Madali itong hanapin dahil 7 bituin itong bumubuo ng korteng sandok. Paglubog ng araw bago mag alas 7 ng gabi, naroon ito sa bandang kanlurang hilaga malapit na sa horizon. Sundan mo yung pinakadulo ng hawakan ng sandok kung saan ito nakaturo at naroon ang konstelasyon ng Boötis kung saan mo makikita ang bituing Arcturus na nabanggit ko kanina. Kapag nakita mo na ang Arcturus, makikita mo na ang Corona Borealis na nasa gawing itaas nito. Ang T. Coronae Borealis ay naroon sa ibabaw ng konstelasyon. Sa ngayon, habang hindi pa nangyayari ang pagsabog, wala tayong makikitang bituin sa ibabaw ng konstelasyon ng Corona Borealis. Malalaman nating sumabog na ito dahil ang dating walang bituin sa posisyong iyon ay lilitaw ang maliwanag na T. Coronae Borealis. Pero mayroon tayong matinding kalaban dito. Iyan ay kapag maulap. Dahil kahit ang pinakamaliliwanag na bituin ay hindi natin makikita. Kaya sana ay maaliwalas ang kalangitan kapag nangyari ang nova. Posible bang dumaan na ang September o natapos na ang 2024 pero hindi pa rin nangyayari ang TCRB nova? Ayon kay Dr. Koji Mukai, astrophysics researcher ng NASA Goddard, ang mga recurrent novae gaya ng T. Coronae Borealis ay kadalasang unpredictable o pabago-bago, kaya walang 100% garantiya. Gayunpaman, mataas ang kanilang pag-asang ito ay mangyayari ayon sa prediksyon. Delikado ba tayo sa TCRB nova? Ang simpleng sagot dito ay hindi. Unang-una, ang nova ay dehamak na mas mahina kaysa sa pagsabog na nangyayari sa isang supernova. Ikalawa, sadyang napakalayo nito kumpara sa distansya kung saan tinatansyang hindi ligtas ang tao sakaling mangyari ang isang supernova. Sa kalkulasyon ng mga scientists, makakalikha ng pinsala sa Earth ang mga supernova na ang layo ay nasa 160 light years o mas malapit. Ito ay dahil ang radiation na manggagaling sa supernova ay kayang umabot at makasira ng atmosphere ng planeta ng hanggang sa ganoong distansya. Sa distansyang nasa 30 hanggang 50 light years mula sa Earth, ang cosmic rays mula sa supernova ay maaaring maging sanhi ng mass extinction. Ibig sabihin ay mga 75% ng mga species na nabubuhay sa planeta ay mamamatay. Pero sa kabutihang palad, wala pa namang natukoy ang mga astronomers na kahit anong peligrosong supernova na ganito kalapit sa Earth.
Sa ngayon, ang Betelgeuse na siyang matagal-tagal na nating inaasahang magkakaroon ng supernova ay may layong 650 light years mula sa Earth, kaya mangyari man ito ay hindi pa rin ito makakapinsala sa atin. Napakalayo man ang T. Coronae Borealis nova, ito pa rin ang pinakamalapit na nova na maaari nating masaksihan sa buong buhay natin. Thank you so much to these beautiful people, Miss Julie Wisconsin, Travel with Christian, Ronald Rabanes, Nestor Maranan, Gracie Joy, and Black Whites. Maari nyo ring suportahan ang channel na ito kapag clinic nyo ang thanks button sa ibaba. Kung may natutunan kayo o nag-enjoy kayo sa video, huwag nyo sanang kalimutang mag-like, comment, share at mag-subscribe na rin.